eyesight. Please open your Bible to the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 1 and then verse number 10. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Atong basahon og dungan ng usa lamang ka verse mga igsoon. I believe na atay mga spiritual blessings for the message this afternoon mga higala. Verse 10 together. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same things, and that there be no division among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Lord, salamat sa imong pulong nga magibasa. Tagay kini gahom, Ginoo, salamat sa gihapon nga imong gihatag kanamong pribilehiyo nga makapadayon kami diha sa pagsimba kanimo. Andama, Lord, ang mga nahuna, ang mga kasing-kasing, kung dunay mga hugaw, Lord, dunay mga sala, dunay mga garbo, Lord, please forgive us. Cleanse us, O God, from all unrighteousness. Pinagi lamang sa imong hamiling dugo, mangintakos kami sa imuha. Salamat sa matagusangan ni akaron, mga kaigsuunan, mga bisita. Lord God, among giampo, ikaw magahimo ng mensahe mahimong panalangin sa matag-usa kanamo. Sa gihapon, Lord, gikinahanglan akong kaalam mga langiton, kamitang imong kubos nga alagad. Himayaon ka sa among tunga, in Jesus' name. Amen. Teka, salamat. Please be seated. Amen. So this afternoon mga igsoon sa atong pagpamalandong ngayon sa pulong sa Ginoo, atong nabasa dinhi ang usa sa mga importante kaayong tambag or counsel gikan ni Apostle Paul to the church at Corinth. Kay ang chapter 1 sa 1 Corinthians mga kaigsunan, nakita ni Apostle Paul that dunay gitawag nga divisions or gitawag contentions in the church. Dunay mga pagbahin-bahin, dunay mga wala magkahiusa. And kung imong tanawon diha sa verse number 10, the Bible says in verse 10, Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. That you all speak the same thing. Kaya nakita ni Paul nga wala sila magkahiusa. If you look at verse number 12, ambak sa verse 12, ingon sa Bible, Now this I say, that every one of you say it, I am Paul, and I am Apollos, and I am Cephas, and I of Christ. So diri makita na to ang nakig-compare sila sa mga tao diri nga mga alagad sa Ginoo, mga kaigsunan, mao to nga naay mga loyalist sa maong mga gi-mention diri mga kaigsunan. But si Paul iyang giklaro pag-ayo nga kinahanglan kita in the name of Jesus Christ nga magkahiusa kita. That you all speak the same thing, that there be no divisions among you. Kabi nimo mga kaigsunan, kung ang simbahan dunay divisions when it comes of decisions, when it comes of plans, o sa diha goals, dili magkahiusa, dunay divisions, dili walay success, dili nindot ang dagan sa church. Nga naman, walay pa nagiusa. Mao na ang simbahan maguba, nayuban ma-split gid ang simbahan, kay nga naman wa man nagkahiusa gyud. Pero kana siya dili ni siya kabubutong sa Ginoo mga kaigsunan. Pero naay mga churches nga di mapugnan nga ma-split gyud. Pero bisan man despite ni ana nga mga circumstances, ang nakig-split, naghimo pog laing simbahan, kung imong tan-awon positively mga kaigsunan, the more nga naglambo ang churches. Amen? Pero dili lang maayo ang exit, di ba? Oh, so mao ni mga kaigsunan si Paul ninghatag siya og tambag. Paul appeals to them to be in agreement for there not to be divisions, and for them to be knit together in the same mind and with the same purpose. Mao na labi na ta karon sa atong church karon, nagpray ta og dako nga luna, dako nga luti para nga maka-build up utag dako nga building. Kung di ta magkahiusa na magkaigsunan, mapagkang ang plano nga nindot. God wants us to have the same mind, the same spirit. Don't you know, ngano nga ang wall sa Jerusalem, dali ra kayong na-rebuild kay ang wall sa Jerusalem during the time of Nehemiah,
the wall was collapsed. And then sayon kaayo musud ang mga kaaway, wala sila protection, wala sila security, but because of kining gitawag nila nga togetherness, nag-unite sila mga kaigsunan. Kung imo tanaw ng Biblia sa Nehemiah chapter 1 to chapter 4, kinatibuk ang wall sa Jerusalem na rebuild siya within 152 days. Can you imagine sa kilala ka mubo? Nga naman, they have the same mind. They have the same mind. They have the same goal to rebuild the wall. Mauna, sa simbahan, kinahanglan jud nga magkahiusa ta ani mga kaigsunan. Ingon sa Book of Psalms, behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. God wants us to be united. Amen? Okay? So, kung ikaw mo start og business, kinahanglan mo set gid ka goals mga kaigsunan ni ana nga business para nga kana nga business mo succeed. Walay businessman nga dili siya mag-desire nga mo success ang business. Kaya kung di man lang mulambo ang business, ayaw na lang patuga-tuga. Amen? So, mo po ni sa church mga kaigsunan, we need to realize that the goals sa church mga kaigsunan is to glorify God. That's the main goal sa church. To glorify God, to exalt the Savior, to lead people to Christ. Amen? To preach the gospel, to establish churches, to make disciples. Mo na ang goal or kanang main goal sa church mga kaigsunan. Now this afternoon ang atong mensahe karon is goals for the church. Goals for the church. Mga tumong sa simbahan. Kay lisod kayo kung ang simbahan walay goal. Amen? Kung kita personally we have a goals in life, the same ang bulaton sa Ginoo. Naay goal. Naay kabutonon, dunay tumong, lisod kining tawo way tumong oy. Di ba? Dili pod ka mabuhi kung wa kay tumong sa kinabuhi. Ug salamat sa Dios mga kaigsunan nga gibutang ta sa Ginoo sa usa ka local church nga diha ta ma-exercise ang atong faith. Amen. Diha ta ma-develop ang atong pagkinabuhi isip Kristohanon mga kaigsunan. Mabitaw ang Bible nag-ingon gid siya nga ayaw gid i-neglect ang panagtigom sa church. Amen. The church should be a place of worship. Should be a place of biblical doctrine. Karon sa apostasy time, daghan kaayo giwali ganyan sa ni Preacher Eugene, daghan kaayong mga inilang mga churches or even pastors nga grabe nagbarug sa kamatuoran pero usa ka adlaw nausab ang belief, nausab ang teaching, nausab ang doctrine. Ilasad na, amen. So dapat yun, the church should teach biblical doctrine. And the goal of the church is to attend the fullness of Christ. O sige, pasabot na lang, to attend the fullness of Christ. It means, kanay bitang, kita mismo believers, mahimo nga fully, we need to be, the stage of being fully mature in Christ. Mag-matured ta sa Ginoo. Kaya kung matured ta diya sa Ginoo, makaigsunan kanang mga commitments, kuwan na, amen? Makaingon ka kana blessing ni. Dili burden ang commitments, amen? Hello, amen? Pero kung dili ka mature nga believers, makaingon ka, commitments na pod, hatagon na pod, amutan na pod. Mo nang mga mentalidad sa mga tao nga bata pa sa pagtuo, bisag tiguang na ang edad. Hello? Still babes in Christ. Nya di man gusto ang Ginoong magpabilin tandihan dapita. Ingon sa Bible, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kinahanglan mo tubo diya sa grasya sa Ginoo mga kaigsunan. So ang church dunay goal and usa sa pinakanindot pod nga goal sa simbahan nga ang maong mga member sa church mangin loyal. Dunay sila loyalty diya sa Ginoo. Amen? Because I believe that the church that is being blessed by the Lord is the church that is loyal to God. And members that is loyal to their churches. Amen? Dunay loyalty, mga kaigsunan. Kanay bitang faithful ka. Another word sa loyalty, faithfully. Matinunaanon ka. Nagpabilin ka tungod loyal ka. Okay? So in order to be loyal unto the Lord and even sa atong church,
we need to study three things this afternoon, I mean. First, we need to be loyal in attitude. That's number one. We need to be loyal in attitude. Kanang atong kinaiya ba? Nga mangin loyal ta sa Ginoo. Dito nahitabo ni mga kaigsunan ang disloyalty sa mga Israelites people during the time of Moses. Nakita nila ang milagro nga gihimo sa Ginoo. Nakita nila ang mga imposibleng nahitabo pero gihimo sa Ginoo. Pero in times of their depression, basta kung tao depressed na, murag mawalag pagsalig, no? No? Murag maibanan po ang pagsalig. So instead nga mosalig sila sa Ginoo, ano sa gihimo nila? Nag-complain sila sa Ginoo. Nagbagulbol sila mga igala, nagbagutbot sila mga igsoon. Di ba? Ingon ni Paul, ingon niya, do all things without what? Without murmuring and disputing. Amen? Gahimo ta sa buluhaton, ayaw gyud og bagulbol mga igsoon. Kay kung imong nagbagulbol ka, sama ra sa Ginoo imong gibagulbulan. Amen? If you are loyal to the church, mga kaigsunan, every program sa simbahan, nagbarug ka, mga kaigsunan. Nagsunod ka. We need to be loyal in attitude. Unsay gipasabot ani? We must avoid the attitude of indifference. Na mga butanga ang ganitong i-avoid sa atong kinaiya. Because one of the problem sa kinabuhi nato, dili ang laing tao. Hello? Are you listening? Usa sa problema nato nga atong angeng isettle sa Ginoo is our attitude. Amen? Because I believe that Christianity is 99% attitude. Mga igsoon. We need to be loyal in attitude. We must avoid the attitudes of indifference. Kanay bitang negative ka, kanay bitang lack of interest ka, mo man ang indifference. Lack of interest, lack of concern. Amen? Lack of, dili ka caring ba? Lack of sympathy. Mo nang klase sa kinaiyang indifference. Mo nang nahitabo dito sa church at Corinth. Ako ganahan gi ko ni Apollos, ako ganahan ko ni Cephas, ako ganahan gi ko ni Paul. Kung ibutang nato na sa mga local churches, ganahan gi ko ni Brother Eugene Muwali, ganahan gi ko ni Brother Narciso, ganahan gi ko ni Tatay Hilario. Di man na maong nga klase nga kinaiyang dapat na ata mga igsoon. Amen. Kung kinsay nagbarog sa pulpito, doon na mensahe ipaabot na to. Amen. Ang ato diha kinaran open-minded ta, open heart ta, andam tang mudawat, andam tang maminaw. Dili ta magkumparar. Because the Bible says comparing themselves one to another is not wise. That is biblical. Ayaw compare mga igsoon. Kay gihimo bitaw sa Ginoong unique. Di ba? Suma, wa gyoy pareha na tug dagway dire. Naa tingali parehog height. Pero dagway murag di gyud lahi gyud mga igsoon. O di ba? Kay nga naman unique ta nga gibuhat sa Ginoo. Nganong unique man pastor tungod kay sa tanang gibuhat sa Ginoo, kita lang ang gibuhat sa Ginoo nga sama sa iyang panagway. What if gihimo ta sa Ginoo atong dagway sama sa unggoy? Tanaway mong tapad. Dili na unggoy ha. Special na. Ingon ni David, I am fearfully and wonderfully made. What if kung gihimo sa Ginoo atong dagway, pareho sa elepante? Taas na po ito kay ilong. Oh. Di ba? So mo na atubangan sa Ginoo, special to eh. Kana ganing mo adto kag mall, palit kag halo-halo, ganahan gid kag special. Adto ka sa Batsuyan, ganahan gid kag special. Unsa pa nang na-special? Oh. Ya kita ba kay unique tang gihimo sa Ginoo. Ngano man pastor, paghimo sa Ginoo sa tao gihaguan in down do sa Ginoo. Oy. Dili to gisulti lang niya sama sa paghimo niya sa langit, sa paghimo niya sa mga hayop. Sulti lang to, pero when God created Adam, gikuha niya na gikan sa abog. Unya ihang gipurmag tao mga kaigsunan sama siyang panagway. Unya gitayhupan niya og dunay kinabuhi dayon. Ingon ana mga igsoon. Ya perfect gid ang paghimo sa Ginoo sa tao kay nga naman kung nasipyat pa ang Ginoo ang atong ilong diri sa
lahi nga pwesto gibutang. Unsa kay dagway na to, no? Oh, di ba? Yan si Brother Kini, taas kay ilong. Ya, kung ang ilong niya naadre, ambot, gwapo ba ka ha? So, dili, yun. Muna, sagdila kung sa imong dagway diha karon. Ayaw gyud reklamo ana. Para nga ma-enjoy ka sa imong hitsura, pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat aning akong gamay nga ilong. O, di ba? Bahala gamay. Kuya, kay kung nabali mo itong lungag na sa babaw, sige tagpayong. Kaya kadaulan, sudlan magtubig. Muna ang ginawa, masipyat mga igsuonoy. Amen? Enjoy na tong blessing. We need to be loyal in attitude sa church, even sa family na to. Daghang mga anak karon nga wala nagpuyo sila pamilya. Asa sa nag-adto nagpuyo sila barkada. Nga naman, wala yung loyalty. Oh. Di ba? The same po sa mga Kristohanon. Pauli gid mo kung church. Amen? Di ba? Kung asa ka na member, mag-faithful ka diha. Hello? Mag-support ka. Nagtanaw lang ko sa mga estudyante gaganiha, mga nag-commit sila, 100 pesos a month. Okay ra kayo na. At least doon ay commitments. Niya kini mga high schooler naman sila si Kwan. High school naman sila si Kwan. Niya, don't tell me nga magpabilin na. Ang atong commitment is 15 years, long term. So, I believe mo college na ni sila. I-college na nila, dapat ay utang. I-trabaho ani nila, dapat ay utang. Maka-appeal, may-increase ng ilang commitments. Nga naman, may trabaho na sila. Ay, kung ingna nga nag-income na mo 10 mil, kamo mga young people ha, nag-income na mo 10 mil, kada katrabaho ka mo, 100 lagi po niyo mong commitments. Hello? Ha? Kung ako'y Ginoo, ingnon akong Ginoo nga, ibalik taga sa kinder, be. Mga igsoon, una, mahitungol sa atong attitude, we must avoid the attitude of indifference. Unsa pag yun? We must avoid the attitude of self-righteousness. Kanang self-righteousness ba? Self-righteous ba? Kanang kinaoglingong, kanang tarong kay ka, pero may ka-correct. Pero may kang sakto, di na ka maminaw sa uban. Kaya ikaw na lagi yung insakto. It is good, mga kaigisunan, to accept counsel and advices. Biblical man na good. Ang sa ingon sa Biblia, ingon sa Bible, mga kaigisunan, katong ingon bito sa Bible nga, there is, daghang counselors, there is safety. Sa ito nga, una na gani. In the multitudes of counselors, base ang counselor dira, imuhang ka-churchmate. Amen? Imong leader, imong ka-young people, imong ka-grupo. Hello, amen? The multitudes of counselors, there is safety. Kaya mas bintahan ng daghang katambag, daghang gahatag ni mong mga ideya. Kaya basig na blind lang ta, abi na to, okay na ni, sakto na ni, okay na ni, nindot ni, buhaton ko ni. Did you remember David? Ingon ni David, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Abi ni David, okay ni, kung mamatay lang ni si Uriah, ako na ni si Bathsheba. O di ba? Muto gibutang niya si Uriah sa dito sa may frontline, the hottest battle frontliner. Sayong namatay si Uriah. Nga si Uriah, mga kaigsunan, he was a warrior, a good warrior. Pero dito niya sa una gid nga lakon ba? Patay dayon. Pero ang una-una ni King David, kini wa nay hadlang. Di ba? Kita na ito ang wickedness. Wa nay hadlang o niya, wa nay babag. Ako na ni si Bathsheba. Yes, ang iyang plano nadayon, natigayon, pero ang consequences mga kaigsunan, gipahilak ba ito si David ug maayo. Ang anak nila ni Bathsheba namatay ba ito. Pagkamatay niya, pirting hilak ni David. Sa hilak niya, naka-remember siya siyang sala. Nakahinumdum siya nga, iyang gibuhat, di yun mao ang plano sa Ginoo. Kabalo ba ta si David? Kung atong ilalahon si David, he was a man after God's own heart. Amen? Di ba? Pero nganong gihimo mo ni David? Kano man, iya hatong choice. Unsay gihimo ni David? Nanganak sila ni Bathsheba, namatay, pirting hilak ni King David. Unsay gihimo ni David? Nangayo siya pasaylo sa Ginoo. Nga naman, because of his sin. The sin of adultery, immorality,
Motong guba ayo ang kasing-kasing ni King David. Abi nimo kung guba nga tong kasing-kasing, wa nay lami iduol sa Ginoo. Hello, amen. Wa nay lami i-participate sa church, murag maulaw ka ba? Mauwaw ka. Oh, tayo mga Kristiyano, mingon sila nga, mauwaw naman kung musimba, oy kay dugay naman gid kung wa ka simba. Mo man ilang feeling kay na may mga butang nga nakapuli atong panahon nga wala sila. Oh, di ba? Oh, makabati gid ka kauwaw kay kung di ka kabati kauwaw, kabaga ra gud imong naong gud. Di ba no? Oh, pero sagdi lang na uwaw ka, ma-realize nimo nga naagi ko'y sipyat, kinala ako ning tarungon, mo nang tinuod nga Kristohanon. Amen? Kaya tinuod nga Kristohanon, bisan naman sa panahon nga siya nagkulang, sa panahon nga siya nahilayo sa Ginoo, mani ibalik kina siya sa Ginoo. Maning nagi way nga makabalik siya sa Ginoo kung tinuod siyang anak sa Ginoo. Amen? We must avoid the attitude of self-righteousness. Being self-righteous is generally considered a negative threat. Kabantay ka ng tao ng mga self-righteous. Sa Bible, ang mga self-righteous ng mga tao, katong mga Parisiyo, right? Amen? The Pharisees, the Sadducees, the scribes, mamuntong number one nga mo oppose ni Jesus Christ. Diba? During His earthly ministry, problema gito kayo. Suko kayo mga disipulo atong nila tungod kay bubabag jud. Kaya naman, self-righteous man sila. Lisod ka ining makaamiga ka og self-righteous, pirmi kang sayop. Hello? Pirmi kang sayop. Siya pirmi sakto. Alisura, ano eh. Ikatulo, nga i-avoid na to. Not only, we must avoid the attitude of indifference. We must avoid the attitude of self-righteousness. Number 3, we must avoid the attitude of being unteachable. Kana bitang di ta magpatudlo. Ako, wa magigipasigar-bog yun kay pilar naginuton kay ni atong knowledge. Ano ba? Naghangam na ay mga maayo diri. Oh. Pero kung dili ta magpatudlo, bisag mingon ka nga maayo pa kang muwali, kung di ka mapatudlo, ayo lang simba diri. Eh di naman ka mapatudlo. Pero ang tinuod nga Kristohanon, bisan naman siya mayong laki na siya mga kaigsunan. Ha? Kung humble siya mga kaigsunan, mudawat siya pagtudlo mga kaigsunan. Amen? Mudawat siya og mga tambag, mudawat siya og mga pagtudlo kay naman do naman sige tawag obedient heart and submissive heart. Kining duha dinhi magbuwag. Unsay kalahian sa obedient heart, obedience and submission, submissive. Obedience imong gibuhat kay gusto nimo. That is obedience. Submissions imong gibuhat bisag dili nimo gusto pero kagustuhan sa Ginoo. That is submission. Mga igsoon. Kinahanglan ta mangin teachable. A matured Christians love correction and accept rebukes in order for him to grow in the Lord. That's good, amen? Diba? Mudawat kag rebuke, mudawat ka og badlong, correction. Mo-accept ka og rebukes in order for us to grow. Kita bitang ginikanan sa atong mga anak, ginidisiplina mo ginato na atong mga anak, di wala man na nato gi-tolerate. Bisag di na namaw yang gibuhat, di ba? Sige dong buhata lang na dunga pero ay nagbuhata usab. Kita lang gini imong i-rebuke. Imong pahibawon nga di na mao. Oh, ayaw anak kay di na maayo. Oh. Mga igsoon, God wants us to have a teachable heart. A teachable spirit. Submissive heart. Muna importante, muna nindot gayod nga gitawag nga attitude. We need to be loyal in attitude. Munang goal sa church. Amen? Ikaduha, not only we need to be loyal in attitudes. Number 2, we need to be loyal in attendance. When it comes to attendance, dili ko magproblema ninyo, kay naamang yun mo. Amen? Hello, amen? Ha? I'm so thankful for that, mga kaigsunan nga kamo, wa mo gisugat nako para mari simbahan. Simba mo, sugaton ta ka diha. Wag gid na mahitabo diri. Kaysa pagkatinuod lang, di gid ko musugat ninyo. Hello, amen? Kay lisod man ang magsalig ka sa sugat.
Ganong sugat man nga. Number one, accessible ang church. Ikaduha, daghang masakyan. Ikatulo, di ba nilayo ang church? Hello? Kaya kasagaran na ito, naaraman sa lapu-lapu gapuyo. O tingali sa ubang nga simbahan, gina-practice nilang sugat-sugat. Kung di na mo nugat, di na mo simba. Oh, we need to be loyal in attendance. Kung mo tanawon diha ang Acts 11 verse 26, the disciples of Christ assembled together. Ang mga magtotoo, mga sumulod ni Kristo, mga igsuonan, wala nila ginineglect ang panagtigom, ang panagtapok kayo sa church o sa meeting place. They assemble together. They have fellowship. Breaking of bread. Mo na gibuhat sa church dito sa Pentecost, mga igsuon. Oh, nga naman, una nilang gitagaan og pagpakabana ang Ginoo silang kinabuhi. Kung maingon ta, we need to be loyal in attendance, i-apply na itong Matthew 6:33. What was the Bible says? But seek ye first the kingdom of God. Dili na lisod kung loyal ta sa gitawag attendance. Doon na tayo loyalty sa attendance, mga kaigisunan. Di na kaingon nga i-post ka pa. Itukmod pa ka. I-follow up ka pa. Kanang follow up angay na sa mga new believers. Pero kung 20 years ka ng Christians, 30 years ka ng Christians, 40 years ka ng Christians, mga igsuon, ay paabutan nga na mo follow up nimo. Kusang loob, amen? Yan mo na yung sakto nga attitude, kusang loob, kaya naman, obligado kang mga lagad sa Ginoo. Obligado kang musimba, responsibilidad nato na ang mga kaigsuon ang pagsimba, paghatag, pagdaig sa Ginoo, kaya naman, giluwas ka sa Ginoo. Amen? Hebrews 10:27-25, not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. So we need to prioritize God. Amen? When we prioritize God, we need to realize that prioritizing God is a sign of loyalty. It is a sign of loyalty. Not only that, but also it is a sign of sincerity. It is a sign of humility. And last, it is a sign of maturity. When we prioritize God. Pero kung gina-prioritize ito ang work, di lang sa kumusimba ron, kaya na ako'y project, nga Domingo manunta, member pagig ka sa choir, instrument player pagyud ka, nyawa ka sa simbahan, kay giuna nimo ang imong project, kay basig mahagbong ka. Mga igsoon, asa nimo? Wa nimo gi-prioritize ang Ginoo. Amen? We need to be loyal in attendance. Lord willing, maybe 5 years from now, wata kay balo, mga kaigsunan, 5 years from now, 7 years from now, dito na ta sa bagong luti. I hope ang imong presensya na agihapon. Di ka makaingon nga, layo-layo naman ni. Taga-sudtungan naman unta ko. Ha? Taga kay mituhan naman unta ko. Doon na magiging taon na yung taon ang basak. Na naman ni diri sa Marigondon. Di ba? Pero kung ang imong rason, di ka mo simba dito tungod layo, pagka mabawra ni mo pug rason, igsuon, oy. Amen? Pagka mabawra ni mo rason. Yan, nindot ka yung area dito. Tiya mo na, ang atong luti na adiri, niya mutukod ta og 3-story building. Ang ilawom, puro parking. Ang second, church hall. Ang third, school. Ang fourth, rooftop, fellowship hall. Na magpabuyag, ihagbong. Katahom sa plano, amen? Ya, tapad nimo, car display. Akong gipray ba yung sige nga, Lord, i-bless ang mga katauhan nimo. Lord, pasig diyan na po tapad makakuwag sakyanan. Tanawa ra gud. Istorya ra ni pero basig mahinayon ni, amen. Nya sunod anang car display 7-Eleven. Ikatulo nga luna 7-Eleven. Kini pastor. Basta di ko ganan minaw si Mang Wali, adto ko mo standby 7-Eleven, pastor. Na butangan na to gasir dito, Brad. Dala ko piring bag dito 7-Eleven. Why kisas? Tiyaw na ha?
Na-imagine na ako na. Amen? At bang sa church, nursing school. Kuyawan ko ganyan, kadaking ko niya, nursing home. Nursing school, tukuran dito. So ang mga diha sa Indiana, wala may nursing diha, wala. Dito niya ibutang sa ito Business Park man na diha. Na naman ginakabutang diha, Indiana Business Park. Kung naay Ayala Business Park, diri sa Lapu-Lapu, Indiana Business Park, naata sa sud. Amen? Pagkatahom. Amen? Kasabot mo pagkatahom? Ilunggo mo na, pagkanindot. Oh. Kaya mga isunan. Kani vision pa ni. Ako na nang giapura si Brother Edel, kay engineer man ni Brad, paghimo na kon Brad, kanang murag building kunuhay. Nga, 3-story gid Brad. Marap. Oh. So, imagine na ako na, nindot kay tanan. Oh. Kanya, ang capacity, mga 400 to 500 ang kapasidad. Pila man ta kabuok. Kung sa first service, mabutag 100 first service ba? Mga maximum 100. Ang second service, mga 120. Oh, so 220. Oh, ibutang dito, pirting luaga. Amen? Maka-practice na ta og programa sa simbahan nga each one bring one. Na may kabutangan. Unya diri kung mahimo ta, each one bring one, asa man nimo buti pagsabit nimo diha. O ikaw mi mo sabit diha kay siguruho nimo bisita nimo. Di man na mahimo. Amen. Tanaw na to ang goal sa unahan mga igsoon. Oh. Yan ang mga panahon na daghan na tag mga worker ana. Ato lang gipudi ampo nga dili sila mahimong worker o iniquity. Kung dili abag sa ministry daghan ang mga musician. Anyway, karong Holy Week, ang atong music ministry, muhimo o kanang gitawag nga music workshop. Sakto ko? Music workshop? Oh, libre. Unya, giimbitar ang mga silingan nato nga mga simbahan nga mopadala sa ilang mga choir member, mopadala sa ilang mga young people nga mo practice og violin. Nya, willing maning atong mga choir director o choir director, si Brother C o si Hannah, sila magining duha. Partner in crime. Partner sa music ministry. Oh, plus na ay mga member na to diri nga moapil. Gipakita na ko ni Brother C ganiha sa usa sa mga men nga moapil. But si Brother Bernabe. Ay picture man. Ako gitam si Brother C, tanawang kinuptandaan sa violin ko insakto ba? Hinga digid mao pastor. Angay gintudluan. Mga igsoon, yan nga goal ba? Oh. Dreams comes true. Asa na magsugod? Magsugod na sa commitments. Hindi ta maghuwat unya pa. Karon gihimo na nato. By the grace of God. Amen? So, nindot kayo palandungon. Wa pa ganita kasugod og hatag, nalipay naman ganita. Amen? Ano ba? Muna insakto nga kasing-kasing, wa pa ganita kasugod og hatag, nag-commitment pa ta, anyway, nanagining hatag. Nanining hatag, si Brother Kinney ang in-charge, ani Brad, tarawan niya dito, natay libro dito, Book of Life. Ito dito. ikaw bahala. Tuwa dito nakalistang tanang nag-commit o nagsulod, ana. So, ting bayad, ikaw na bahala. Problema na nanimo kung saan na nimo. Di ba? Di ba na? Oh, ano ba? So, blessing kayo mga kaigsunan. Ano ba? Okay? Number 3. Ang sa number 1, we need to be loyal in attitude, in attendance. Number 3, mga kaigsunan, we need to be loyal in stewardship. In stewardship, pagka-piniyalan. Kaya kita, piniyalan man kita sa Ginoo, gipiyal sa Ginoo, number 1, ang atong kinabuhi. We have only one life, so soon it will pass. Ang pingi imong kinabuhi. Ayaw hugaw-hugawi ang imuhang lawa sama sa mga unbelievers nga, pangbutangan nila mga tato ang ilahang mga lawas. Hugaw-hugawan nila ay ilang lawas. Laadto ka sa prison, daghang, po halos na yung mga tato dito.
Niya pangutanon nimo sila nga nagbabutang makanan, tubag nila art ra ni art. Pero di gid maayo oy. Kisa may mga tato diri. May mga tato. Wala gid no, mga maayo gid inin tawo o may tato. Amen? Okay? Kita magkaigsunan gipialan ta sa Ginoo og usara gyud ta kinabuhi. And let it be for God. Ang pingi. Ingon ni Paul, our body is the temple of the Holy Ghost. The house of God. The residence of the Holy Spirit. Ang pinga na to. Ingon ni Paul, therefore, glorify God in your body. Ayaw abusahi, mga kaigsunan. Okay? We need to be loyal in stewardship. Gipial sa Ginoo nato, dili lang ang kinabuhi, even ang time. We have the same time, mga kaigsunan. Pareho ra tag oras. Muna nga mangin good steward ta sa kinabuhi, mangin good stewards ta sa atong mga sa oras bisan naman sa mga hiyas o mga talent nga naata. Mangin good stewards ta unsaon na to aton ning ipagamit sa Ginoo, mga kaigsunan, na kay potential sa pag-support, then support. Amen? Ina na mga kaigsunan. Each member sa church has a function, a place, and a part. Dili pwede nga ikaw kuan lang ka ang imong buhaton sa simbahan, member ka sa church, PPP lang. Pungko, pamati, pauli. Gidugangan pag usa pag ikapi, nahimo ng upat, panglibak. Pungko, pamati, pauli, panglibak. Di ba na mao? Amen? Ikaw usa ka Kristohanon, tinuod nga luwas, kinahanglan may papakabana ka sa imong local church. Na kay paghigugma sa buluhaton, mga igsoon. Nakipagigugma sa imuhang isig ka igsoon diya sa pagtuo, even to the unsaved loved ones. Ephesians 4 verse 16, the Bible says, Ephesians 4:16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by the which every joint supply it, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase in of the body unto the edifying itself in love. Mga igsoon, we need to be loyal in stewardship. Amen? Another verse in 1 Peter 4 verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Good stewards. Kinahanglan dili ta kaingon nga stewards lang, pinialan lang. Ang gimension sa Biblia, maayong pinialan. Hello, amen? Maayong pinialan sa kinabuhi, mga importante ka na. 1 Corinthians 4 verse 2, the Bible says, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Kana. Mga anak ta sa Ginoo. So what we need to do, mga kaigsunan, God wants us to remain loyal to Him. Kung loyal ta sa Ginoo, there is no time to backslide. Hello? Kung naatay loyalty sa Ginoo, di gyud ka maadtog Cebu kay sinulog dito. Daghang nga angin oy. Basta magsinulog ang Cebu, daghang mga angin kay naman traffic kaayo o niya, di nakakaadto sa imong adtuan dito kay daghang mga simbahan sa Cebu na nakuan karon. Naapikihan sad. Oh. Ang atong mission dito sa Pangdako hangtod karon wa pa kabalik. Ang atong mga preachers nana ba? Nana sila? Wa pa. Or basi kung ning sunod na to sila sa panon. Kaya ganun nga, dapat alas launa na naman ito na sila, kay 11:30 human na sila eh. Basig ning sunod na to sa panon. Mga igsoon, we should remain loyal to God. Not only unto God, but also to the church. Kinahanglan makahibaw ka sa goal sa simbahan. Loyalty is essential sa church. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you for the blessing. The blessing gikan sa imong mga pulong, Ginoo. Talaygon ka nining kahaponon sa panaghiusa. Talaygon ka, Lord, sa mga mensahe gikan pa ganyang buntag hangtod karon nawali ang imong mga pulong, Ginoo.
Tabangi kami isip magtutuo diha kanimo nga mangin matinudaanon kami sa among mga pagpangalagdan diha kanimo, sa among mga commitment diha kanimo. Bisan pa man Lord ang goal sa simbahan nga mangin kabahin ko, mangin partakers ko. Lord, please help me and increase my faith, O God. Gusto ko mahimong panalangin gayud sa buluhaton. Ang tanan akong gitugyan kanimo in Jesus' name. While the piano will play, we have a short invitations this time. Maybe this morning, this afternoon, magkaingon ka, Pastor, salamat sa mensahe. Please pray for me. Gusto ko nga mangin kabahin sa goal sa simbahan. To exalt the Savior, to glorify God, to lead people to Christ, making disciples, establish churches. Member ko ni ining nga simbahan, I want to be a part of that goal sa simbahan. Makaana baka, Pastor, palihog, i-appeal ko sa pag-ampo. Will you raise your hands? Amen. God bless you. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Amen. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Higala, nindot ka ayon ning ga-involve ka sa buluhaton. Nindot ka ining wala nimo gineglect ang atong responsibilidad diha sa Ginoo. I encourage you to please stand to your feet and come to the front and kneel at the altar and talk to the Lord. Lord, salamat imo kong giluwas. Salamat na ako'y assurance of salvation. Lord, salamat Lord nga na ako sa papangalagdan diha kanimo. Lord, make me a blessing. Amen. Come on. Just stand to your feet and come to the front. Kneel at the altar and talk to the Lord. Lord, gusto ko mahimong panalangin. Tabangi ko, Lord, nga ang akong mga desisyon, ang akong mga commitment, akong magampanan, Lord. Tabangi ko nga akong mabarugan, ako ning matuman. Please help me. Lord, provide the need. Ikaw mag-supply sa panginahanglan sa akong kinabuhi, sa akong family, bisan naman sa akong mga commitment sa church. Inaana mga kaigsunan. Just commit everything to the Lord. Just commit everything to the Lord. Maybe ikaw estudyante ka pa, young people pa ka, o ano unsa ka ang imong commitments mauni ang imong commitments, pero dili na mo hunong dihang dapita. 5 years from now, 10 years from now, God knows. Basin nindot ng imong work, ang imong mga desire na achieve na, nakabot nimong imong mga goals in life, then you can make another commitment for God. Lord, dili na ko estudyante. Lord, may trabaho na ko. Usbon na ko ang akong commitments. That's the way. That's the way. Kinahanglan kita, una sa tanan mangin committed ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ha? Ato king i-check ang atong kasing-kasing. Ang importante gid nga kita, ikaw mismo, ang atong kasing-kasing insakto. Committed kita para sa Ginoo. Kibisag unsa ka bugat diha ang nagaabot sa atong kinabuhi. Mahimon isang gaan kay naa ang Ginoo. Nagapagaan sa mga burdens in life. Igsoon. Ingon sa Biblia, casting all your care upon Him, for He carried for you. Wa tapasag di sa Ginoo. Kitabangan ka sa Ginoo. Thank you, Father God, for the blessings that we have this afternoon. Thank you, Lord, for reminding us through the message. Salamat sa mga katawhan nimo. Salamat sa panaghiusa. We return back to you, Lord, all the blessings and all the honor and all the glory and praises and thanks in Jesus' name. Amen and amen. Daghang salamat.